Okay lang po yun. Ako po ay 51. Ganyan. Ay, 51. okay. Pwede kang humabol. Ah, Okay. Anong pinagkaabalan mo dyan? ako po may isang on-call driver. Okay. Yeah, not bad. Pag may tawag po, Naman. Okay. May anak? ah, may anak po ako, dalawa. Okay. Mahina ka. Ako, 4. Tama na po yun, ma'am. Bakit mahal ang bigas? Hindi rin po naman kami nagtagal nung misis ko nagsama. Hindi tama na po yung binigay sa akin ng Panginoon hanggang dalawa lang. Pares po bababayan ako. Okay. Ilan taon na sila? Ang panganay ko po 27 na. Okay. Parehas tayo. Ang babae ko po ay 24. Yung bunso. Okay. Pares po. Halos parehas tayo. Yung panganay ko kasi mag-28. Tapos 25, ay 26, 25, 22. Na ano po. Taga saan po kayo, ma'am? Sa Pangasinan. Pangasinan po. Okay po. Mabuti po naman Ano ka different kayo. Pangasinan? Luzon rin kayo. Luzon. Teka lang po, ma'am, ha? Buhatin ko lang. Kulit yata yung Uy, apo. kabasa. May apo yata. Yeah. Kaalaga po na po. Ay, may apo ka na? Opo. Okay. Ako, wala pa. Meron po ako isang apo. Bali, ang apo ko po ay bali 3. Sa pamangking ko po 2. Sa anak ko po 1. Okay. Ay, maganda yan. Matagal na po kayo, ma'am, dyan? Going 20 years. Aba, matagal na po. Parang yung aking relation do sa Pasko, 20 years na wala na. Okay. Ako bago pa lang, 2 years pa lang kami hiwalay ng mister ko. Ma'am na zero, ma'am. Ay, ganun talaga ang buhay. Kung hindi tayo okay lang. Alam mo naman ngayon, maraming dagger sa maraming mga babaeng din. Oo, tama po yan. Meron po kasing karamihan naman ang relasyon talaga, hindi natin masasabi kung talaga tatagal o hindi. Yeah. Kahit gusto mo, kung ayaw na sa'yo, di wala tayong magawa, di ba? Kasi Nagkakaroon po minsan talaga ng problema. kung napanood nyo po ito si ma'am kagabi, sir, sabi nga ho ni ma'am, hindi na daw, yung kamay daw po niya, yung mga ugat-ugat, medyo napapasma na. Kailangan daw ho, may mahawakan siya na mainit-init para mabuhay yung mga ugat. Oho. Ganon. Kayo po pala yung nakasalang kagabi. Oh, napanood mo? Bali, yung dito na lang po sa replay kasi po ako may ginagawa po kagabi. Okay. Pinanood ko nga yung kagabi, sabi ko, ano ba yan? Para akong doon. Parang Okay na. Parang mukhang. Okay lang po yun. Ganon po talaga. Ako naman, gusto ko lang kaibigan muna. Kasi dito sa Norway, boring. Sa ngayon, wala na rin akong ginagawa sa buhay. Nasa bahay lang. Nasaan po yung inyong pamilyang, mga anak po ninyo? May mga sari-sarili na rin silang, kasintahan. Nandito po sa Pinas? Dito sila lahat? Okay po. Migrate po pala sila diyan. Kasi 20 years na kami dito, kaya. Mabuti yan. Wala kayong intindihin na ho dito sa Pilipinas. Wala naman na, yung mga kapatid ko. Marami akong kapatid. 10 kami magkakapatid. Pakilang po kayo, ma'am? 7. Pampito, Tanong po kayo sa akin, ma'am. Kaya magtanong, ano ba ito? Naninervous ako, DJ Jel. Kaya ito palang tanungin nyo ho kung mainit-init pa, ma'am. Mainit pa yan kasi 51 pa lang. Ako, wala na. Malamig na ata. Oh? Kasi nasa malamig akong lugar, kaya malamig. Norway nga pa. Lugar po ni Santa Claus yan. Tama-tama po. Magpapasko.
Yan. Kaya Huwag po ganito kayo lang. Ano ba itatanong ko sa'yo? Bahala po kayo. Ano, nakakaintindi ka ng Pangasinan? O Tagalog? Nakadaan lang po ng Pangasinan. Okay. Bisaya ka? Tagalog po. Tagalog na puro, okay. Southern po ako, Southern. Sa Southern. Yeah. Pwede Yeah, po kung gusto mo makipagkaibigan, okay lang naman sa akin. Parehas po tayo. Kung ano po ang ano nyo, ganun rin po naman eh. Ire-respeto ko po yung gusto niyo. Kasi alam mo sa totoo lang, parang ayaw ko na rin kasi yung asawa ko nagsama kami ng 28 years. Tapos binaliwalan yung pagsasama namin. Kaya parang natatakot na rin ba? Balo po ba kayo sa buhay? Ibig sabihin hiwalay? Ganun po ba? Hiwalay na talaga kasi nag-asawa na ng iba. Okay po. Ako po naman nahiwalay rin 20 years na. Kasal Pero, kayo? kasal po ako, ma'am. Pero, Pa rin? 20 na po ako hiwalay. Okay, matagal na. Bakit hindi ka nakahanap ng iba? Bakit ngayon ka sumali? Kung po ako ng isa pa, kaso lang po, hindi tumagal po ng 8 years. Eh, ang problema, karoon po ng problema sa kasi anak ko po ay dalaga po, walang asawa. Ang problema po, naghahanap po ba ng kasal, hindi ko maibigay sa kanya. Yun na nga. Ako rin kasal ako dyan sa Pinas. Po? Kasal din kami dyan sa Pilipinas ng dati kong kasama. Ganun. Yung sa akin po kasi, yung Paskong huli, yun nga po, naghiwalay rin po kami. Nag-ano po mama ko sa nagpakasal sa iba. Naghanap po ng papakasalan siya eh. Hindi ko po kaya ibigay. Yun ang importante rin, di ba, sa mag-asawa. Mahirap din yung live-in, tapos mahirap yung tinatago-tago pa, ganun. Kaya Nga po nun sa akin alam naman niya na may asawa po ako. Ang problema lang po, naghanap talaga. Hindi siya kontinso yan. Yeah, kaya dapat habang nabubuhay, maghanap din. Maghanap-hanap kung ako talaga sa totally, parang ayaw ko, gusto ko kasi matanda na rin ako. Tapos, nasa Malaya ako. Paano yan? Nasa Malaya ako. Oo nga po, may na po kayo dyan citizen na po kayo dyan Pero sabi niyo po kagabi, ma'am, di ba, mag-for good ka na rin dito sa Pilipinas pag sakali? Kung mayroong pagpurgodan. Ayun. Business. Diba? Kasi marami naman akong mga kapatid dyan, kaso yung mga anak ko nandito, kaya depende. Kung Malay nyo po, magkaroon po ng siyempre, bilang respeto ko po na bilang friend. kaibigan, hindi okay lang po chat. Malay mo, mabigat, hindi okay po pag na-develop, kung magkakain. Kaso matanda na ako, sinasabi ko sa'yo, matanda na ako, hindi ko may bigay siguro yung... Ang alin po ba? Kamay mo lang naman po siguro ipasmado, ma'am. Yung tuhod, di pa naman? Yung paa na lang gagamitin ko dito dyan. Di pa. Joke. Yan. Okay lang. Kasi sa totoo lang, parang ayaw ko na dahil hindi ko naranasan sa asawa ko na yung pagmamahal ba, kumbaga. Pero ako binuhos ko lahat ang pagmamahal ko sa kanya. Kasi iba rin ako magmahal, taga Pangasinensis ako. Alam mo naman mga taga Pangasinensis. Ano po ba? Ilocana ho o ano? Pangasinan. Halo po kasi doon Pero ang padre ko, taga Ilocano. May mga kamag-anak rin po ako sa sa Tarlac, sa Paniki.
Paniki, okay. Yun, madadaanan mo papunta sa amin. Doon na May gusto. yun po ako doon. Kaya nakakarating po ako ng parting north. Ngayon, wala kang trabaho ngayon? Wala po akong tao pati. May bagyo po eh. Oo, may bagyong araw. May bagyo po. Kawawa nga po yung mga nasalanta. Sa Bisaya ata ngayon yung bagyo? Ewan ko po, parting ano po yata, Marinduque. Kahit dito. Mindoro. Mindoro. Kahit dito sa Maynila, lakas din ang hangin at saka ulan kanina. Ingat-ingat na lang kayo dyan, ha, palagi. Salamat po. Ayun rin po dyan. Ilang years lang po kayo nagsama nun, sir, ng kalibin mo na bata pa? Gusto niyang pakasalan mo? Mga 8 years na po eh. 8 years kayo nagsama? Opo. Tagal din, no? Hindi ko kayo nagkaanak? Bali, mayroon pong problema eh. Nabubuo kasi lang nalalaglag po eh. Doon po sa bago niya, nakabuo sila, hindi? Hindi rin po ang alam ko. Mahina siguro. Oo. Pero may anak po akong dalawa sa una kong asawa. So, nasa kayo? Nasa ano po? Nasa nanay po nila. Pero nakikita po kami ng mga anak ko. Gusto kong makita. Yung bata ho dyan, sir. Ay, yung bata ho dyan na inalagaan mo, kay sinong anak yan? Apo ho yan, apo. Anak din po ng anak mo? Ay, hindi po, sa pamangkin po ito. Okay. Nasa Manila po yung apo kong tunay. Yeah, sabi nga nila maganda raw ang may apo kasi ako wala pa akong apo eh. Nanay ko lang po kasi ang kasama ko dito sa sa probinsya namin. Okay. Gusto naman ang mama mo. Ilang taon na? Opo, matanda na rin po kasi 70, running to 72 na po eh. Okay, ako wala na akong mother, father, mga 12 years ago na. Matagal na rin. Ako, tatay lang po ang wala sa akin, mga 2 years. Magdadalawang taon na po. Okay. Po. Medyo naubusan ako ata ng tanong ah. Ganun po talaga Dahil siguro. di ako sanay, ngayon lang talaga ako nakisali sa mga ganito. Tapos nakaano pa pala ito, Digigel, around the world. Oo naman. Parehas lang po tayo. Pinanood ko po ulit-ulit yung ano kagabi, sabi ko ano ba ito? Para akong nagdalaga. Mabalik sa ano. Ay, marami nga ho nag-mind sa'yo eh. Kahit dyan ngayon sa comment section, no, sabi kung ayaw mo daw umuwi kay sir, sa kanila ka na lang daw uwi, ma'am. Ganun ba? Oo. Sige, kita-kita tayo. Walang problema, kita lang naman eh. Depende. Ako ang hinahanap ko sa isang lalaki, yung mabait, mapagmahal, kasi ako talaga, totally hindi ko naranasan na inaruga ako ng asawa ko eh. Madali lang po, ma'am, ma-interrupt ko lang po yung sinasabi niyo. Madali lang po kasi magsabi ng totoong mabait o ano. Ay, ang hirap po naman niya kung hanggang salita lang. Maganda po yan yung lalaman niyo talaga ng ano. Uy, makikita mo talaga yan. Sa bagay, hindi mo masabi kung hindi mo nakasama. Diba? Bihin ko po na mabait ako. 100% ay bibigay ko yung kabaitan. Ay kung deep inside naman sa kabilang ano eh, hindi pala totoo. O sana, DJ, ito na yung hinahanap ko, DJ, yung bait. Yung bait lang ba? Yung Hindi. bait. Pero sir, mabait po kayo, sir. Mabait po kayo. Opo naman. Okay. Yun lang po ang garantiya at saka yung kasipagan sa loob ng bahay, marunong rin po ako sa loob ng bahay. Sa labas ng bahay? Trabaho lang po, trabaho. Iba na yun, pag iba sa labas ng bahay, iba na yun, DJ. Sa labas ng bahay po, trabaho. Pag sa loob ng bahay, gawain bahay po. Okay. Yeah. Ako naman, sa totoo lang, laking hirap din ako, kaya lahat ng ano, alam kong gawin. Negosyo. Dati kasi may negosyo ako dyan sa Pilipinas. Opo.
Tapos nung sabi ng mister ko, sama ka, sabi niya. Kasi totally ayaw kong sumama eh. Dahil ex-abroad na rin ako dati sa Singapore. Kasi alam ko naman ang buhay ng Pilipinas maganda kung may negosyo ka, Negosyo. di ba? Opo. Opo. Kaya, hindi sinama kami dito, tapos ganito ang nangyari. Kaya, wala Pero at tayo least umabot pa sa 20 years kayo dyan na magsama, ma'am. Ilang years? 18 years kayo nagsama ng Vietnamese mong asawa, no? 28 years, DJ? Dyan sa Norway ba? Sa Norway. Mula nung dinala ka 20 nila. years. Magti 20 years din. Kasi may na 18 years kasi Naghiwalay na kayo 2 ano years eh. 2 years na kaming hiwalay ngayon. Mm. Bukatid pa ho pala sa point na gano'n, ano ma'am? Talagang hindi mo Ewan ko masasabi. ba? Ang dami kong tanong sa sarili ko, ba't ganun? Ba't ganun? Minahal ko naman ng todo. Hindi, sinagot ko na po yun kagabi, ma'am, yung rason, ma'am eh. Sakit ho nun. Kasi nga ho, sir, napasma nga ho yung kamay ni ma'am kasi sobrang lamig daw po dyan sa Norway. Ngayon ho, Opo. hindi na siya makakahawak. Ganun. Ano po? Kaya naghanap na maghahawak. Opo, yun yung sagot. Ganun po ba yun? Pala yun ang naging dahilan. Ang babaw po naman nun. Ang babaw nga eh. Kaya sabi ko, siguro yung nahanap niya, yun, hawakan niya na lang buong magdamag maghapon. Siguro. Aragoy. Ang hirap po ng mga ganyan dahilan lamang dahil hindi po ko accept na ang Ang paghahaw. talagang buhay, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Hmm. Kaya nga po. Kahit sabihin niyo pong matagal na, hindi hangga't nabubuhay ka, hindi pa ho talaga sure na kung kayo pa rin po Mm. Kaya ganun talaga, wala tayong magagawa. Alam niyo, Pinalaya ko na rin siya. kaya kung saan pumalik Mahirap O ba- naman yung hindi mo pakawalan, gagawa-gawa din na ano yun, hahanap din ng paraan na ano. tatakasan na po kayo nun. Biro mo, kahit nakatabi ko, may kachat siya ng iba, di ba? Ang sakit. Oh no. Masakit. Eddie, wow. Ilang beses na nga 4 times na nga siya nagduko, kaso pinagbigyan ko alang-ala lang sa mga anak ko. Kaso sabi ng mga anak ko, maintindi mo yung sarili mo, wag mo kami intindihin. Sabi ng mga anak ko, yun ang mga pahit na. Kasi ang bilin ng magulang namin sa hirap at ginhawa, huwag kayo makipaghiwalay, sabi ng mga magulang namin. Hmm. Kaso ngayon, yun siyang ano nga Hindi na pinili kaya. niya yun. Kaya, Di ho naman hindi, masakit, pero ngayon nakamove on na rin ako, 2 years na rin. mabilis po kayo. Hindi naman sa hindi naman kagwapuhan yung mister ko eh. Baka ho hanap niyo mga po eh. Siyempre, minahal mo eh. Ako naman inaano yung itsura, ang gusto ko lang yung ugali, mapagmahal. Kasi hindi ko nga naranasan sa kanya. Hindi siya maaruga, ma'am. Hindi eh. Halos ako lahat. Biro mo 4 ang mga bata ko. Ako lahat, halos. Kaya ang mga anak ko, sa akin sila kasi alam nila yung pag-aaruga ko eh. Hmm. Trabaho siya ng trabaho, yun pala, nagplano sa sarili niya, nagpagawa ng bahay sa kanila. Sakit. Pati ako, hindi ko masabi sa sarili ko, ba't ganun? Hindi naman ako pala alis sa bahay, trabaho lang din dati. May trabaho po kayo dyan. Sa ngayon wala na. Mag 4 years na ako walang trabaho. Pensionada na yan, ma'am, sir. Nag-retire na po kayo. Hindi, parang ganun na rin kasi itong kamay ko nga hindi na rin ako pwede magtrabaho kahit anong trabaho sabi ng doktor hindi na rin daw pwede kaya sa bahay na lang. Baka kailangan, pwede pa ho ma-therapy, ma'am? Kunyari, madala pa sa therapy? Galing ako ng therapy after operation ko dito, nagpa-therapy ako. Kaso lalong napalalo eh. Hmm. Hanggang makit na nga hanggang dito sa Parang namamanhid. Hanggang pataas na siya. Hmm. Tapos nasabayan na rin ng stress dahil nga nagka-problema ako sa mister ko. Hmm.
Halos mabaliw din ako dati. Kaso sabi ng mga anak ko, dito kami na. Parang pag naalala ko yung ano ba, parang sariwa pa. Ano ba? Hirap yung mga pinagdaanan ninyo. Ano po? Mahirap pala magmahal, no? Kailangan mo talaga ng bagong ano, ma'am. Taong palagi mo makakausap. Ganun. Dali po magmahal kung sa tao yung karapat dapat sa na mahalin nyo. Yun na nga eh. Ako, yun lang ang hinihiling ko na sana makakilala ako ng mabait. Yun lang naman. Sabi ng mga anak ko, marami yan, mama. Kasi yung first na nakita mo, walang haruga, sana makahanap pa rin ng magmamahal ng tunay sa'yo. Yun ang yung mga anak ko, silang nag-ano sa akin, nag-udyok na makipag-ano pa ako. Parehas po tayo. Dito nga po ring eh. Ganon din po sa aking mga anak eh. Hindi na rin po naman talaga hindi. Yung nga lang nga, malayo ka, paano naman ito? Wala. Ganon po talaga. Kung talaga po may pagkakataon, hindi ho naman ako pwedeng pumunta dyan. Mahirap din makapunta rito. Hindi rin kita makukuha dahil sa ngayon wala na rin akong work. Kasi iba rin ang patakaran dito ngayon eh. Opo. Gusto ko sanang mag-work kaso ayaw pa akong pag-worker ng doktor ko kasi nga may nagbe-behandling pa ako. Pero ano pong balak niyo, ma'am? Kunyari, mayroon pa kayong uwian dito sa Pilipinas, dito ka na lang. Mag-negosyo na lang. Yun ang binabalak ko, yun ang sinasabi ko sa mga anak ko. Sabi ko kung pwede lang, sabi ko doon na ako dahil dyan na alam ko naman lahat ng mga negosyo, galing talaga ako sa negosyo. Kaya parang yun ang binabala ko kasi sabi ng mga anak ko, hindi pwede siguro. Bakasyon lang. Tama po yun. So, paano may yan? pagkakataon po kayong umuwi dito sa Pilipinas, gano'n na lang po ang gawin ninyo. So, hindi mo rin madala si sir. Tapos kung maging kayong dalawa, pag umuwi ka dito, kayo. Pag bumalik ka, hindi. Ganun, ma'am, no? Yun na nga ang mahirap eh, di ba? Tapos magastos ang pauwi, di ba? Hindi naman siguro, hindi naman basta-basta umuwi kung gusto mo umuwi. Opo. Yun ang pinakamahirap talaga. Diyan ako sa Norway, hindi ko kayo naghanap, ma'am. Para hindi na ako kayo uwi dito. Hindi, ayaw ko rin ng mga dito. Sabi nga ng mga anak ko, Norwegian ang hanapin mo, ma. Kaso parang malayo sila sa akin, hindi sila parang iba. Kasi ang mga iba kasi dito, hindi naman sa pag-ano, gusto nila yung black beauty. Di palagi ko kayo Ewan mag-ano, ko, ma'am. ang dami ko rin, meron din ako naka-chat na Norwegian. Kaso parang hindi siya interesado, kumbaga. Oo. Hindi mag-ano na lang ako kayo, magbilad po kayo sa araw para medyo maitim po kayo. Hindi naman ako pwede DJ kasi may migraine ako. Yun lang. Oo. Hindi ako pwede. Maputiho pala. Maputi sa maputi kasi nga hindi nga ako naarawan dahil pag naarawan na ako yung matake na yung migraine ko. Ayun nga ang problema na. Di pag umuwi po kayo ng Pilipinas, magnegosyo na lang po kayo. Para kayo makapag sa Pilipinas. Gusto ko na sana dyan kasi may sarili naman kaming bahay dyan. Tapos, depende nga. Kasi dito talaga boring. Mas lalo pag winter, wala sa bahay lang. Ganun po. Wala po kayong trabaho na pala. Wala na, sa bahay lang. Kasi lang din sana kung may inaalagaan kang apo. Wala eh. Sarili ko lang. Kaya, kain tulog. Wala. Mas masarap po yung buhay kasi lang nakakainip po. Ano po? Oo, wala. Hindi naman, hindi mo masabing masarap. Dahil may kulang. Hindi naman sa yung kulang. Yung kulang ka sa, di ba, activity. Ang ginagawa ko kagaya kanina, ako gym. Tapos nag-walking kasi malapit lang dito sa amin yung mall. Nag-exercise po ba kayo, ma'am? Diyan? Oo, nag-gym din ako. May routine po talaga kayo? Every day. Ako po naman jogging. Kumisan, nag-jogging pa lalo pagkasama ko yung mga anak ko, yun.
niyaya ako mag-jogging. Pumayat na nga ako dati ang tapak ko. Anong waistline na po ninyo? Ilan timbang na po kayo? Dati ang waistline ko 32, ngayon 28. Wala. Malaki pa yung binaba. Tapos ang kilo ko dati 68, ngayon 64. Nabigat mo sa akin. Kasi ano na rin ako ngayon, nagda-diet ako. Hindi na rin ako masyadong kumakain ng kanin. Dati 3 beses ako kumakain sa isang araw. Ngayon 1 beses lang, tapos may sukat na yung kanin ko. Pero pag just in case naman ma'am, makakapunta po kayo sa anak ninyo kung gustuin mo, no? Malayo sila, no? Malayo sila. Yung isa, 1 oras kalahati. Yung isa, 1 oras. Malayo din. Tapos, wala naman sila palagi sa bahay. Nasa work, yung isa, nag-schooling pa yung bunso ko. Ayaw pala yung yung biyahe. 1 oras kalahati. Saka hindi ka naman basta-basta pumunta doon kung hindi ka kasi busy sila palagi. Kailangan po talaga naka-schedule po. Dapat may appointment. Kahit dito, hindi ka pwede sa mga kaibigan mo pag wala ka appointment. Hindi ka gaya dyan sa atin, kumatok ka lang sa bahay. Ganun, dito hindi pwede yun. Hindi po Siyempre, may mga busy din sila sa buhay, tapos trabaho bahay, tapos siyempre may mga pamilya sila. Yeah. Mabuti ho naman yung kasi lang mainit ho naman yung sitwasyon ko nyo diyan. Mag-isa lang ho pala sa bahay. Mag-isa. Paano ho yan? Pag kayo nagkakaroon ng problema? Nakaka-move on na rin. Di gaya dati na parang ayaw kong pumasok sa bahay. Gusto ko sa labas lang palagi. Pag gabi na, dapat talaga ikaw. Enjoy na lang po niyo yung sarili niyo sa mga ninyo, ginagawa. Maglabas-labas kayo, mag-jogging-jogging, ganyan, exercise. Oo, ganun na lang. Tapos pag uwi sa bahay, ganun din. Parang, useless, parang hindi ko alam. Hindi ko maintindihan yung buhay ko sa ngayon. Kailangan po talaga nyo na makakasama pag ganyan. Kung mag-isa na lang ho kayo, naiinip pala kayo, ganyan, boring, parang ganun. Natin ko lang na magkaapo ako. Pag nagkaapo ako, siguro mabihis na rin ako. Ayun, tama po yun. Dahil 4 sila. Pagka, di ba nga ho kayo? Kaya kung sabi ko sa mga anak ko, sige na, gawa na kayo ng apo ko. Sabi ng mga anak ko, busy kami. Dahil siyempre, yung panganay ko, nagtatrabaho, nag-aaral pa kasi kumukuha siya ng master. Pero yung pangalawa, tapos na siya, nagtatrabaho na siya. Ano nga po nun? Kumukuha siya ng psikologi. Mga bata dito, mabuti na lang yung mga 4 na anak ko, nag-focus sila sa pag-aaral. Hindi gaya ko, wala akong pinag-aralan. So, Kaya nakarating ka? Oo, nakarating ako ng Singapore. Tagal din ako sa Singapore dati. Tapos, nakilala ko tong hinayupak na to. Sa Singapore nyo po nakilala, ma'am? Hindi po, sa Pilipinas din. Nagtitinda sa bangkita, nakilala niya ako. Kararating ko lang galing Singapore kasi may karindire yung mama ko. Tapos pumunta ko sa palengke, dumaan lang ako, nakita niya ako. Akala niya Japanese kasi ako kasi ang haba ng hair ko ba. Ganda ng forest, ma'am. Tapos nung yung mga barangay tanod, sabi niya nga doon sa dalaga, pakitawag. Ako naman natanga, tinuntahan ko siya. Nalubat na yung ko. Tapos pakisula yung address mo dito. Sabi niya sa akin, isinulat ko naman hapon, nandiyan na sa bahay. Kasi friendly ako, hindi ako namimili ng kausap. Yun pala, suki ng mother ko sa restaurant. Ano po yung binibinta niya sa bangkita, ma'am? Yung mga nail cutter, yung mga white flower pa dati.
Oho. Pero Maliit pa lang ang negosyo niya dati. sa Norway po siya na Vietnamese o galing po siya ng Vietnam? Napadpa sa Pilipinas. Galing ho sa dyan sa Norway. Galing sa Vietnam papuntang Pilipinas. Di ba naggira? Oh. Doon siya napadpad. 1989 daw siya 89 nasa Singapore ako Aha. Tapos nung pumunta na po siya dyan sa Norway, sabay na kami, sir. Ganon. Kasi yun ang nila. Kaya ayaw ko sana talaga sumama. Nag-away-away na kami dahil ayaw ko talaga sumama dahil siyempre may mga anak ako. Sabi niya hindi pwede kasi mamaya makahanap ka ng ibang lalaki dito. Sabi ko, hindi naman ako naghahanap. So, totally, hindi naman sa may itsura ako dati. Maraming karibal. Kaso, ba't siyang napili ko, hindi ko alam. Mahirap naman ang buhay niya dati. Kahit ngayon may itsura ka naman, Kaldero nga may itsura. Wala, hindi naman. Matanda na. Tapos, yun nga, umiyak-iyak pa. Ayaw ko talaga. Tapos, ganun palang gagawin niya dito sa akin. Na dinala niya ako, tapos ganito. Mabuti na lang, Sir Didier, hindi ko siya iba. Kasi masakit yung ginawa niya, mabuti hindi ko napatay. Ako yun. So, dapat ngayon wala kang kausap. Tama na lang pong nawala na rin yung tao kaysa nandyan. Baka nga mangyari yun ikapahanap mo pa. Ayun na nga Ewan ko. Sabi ko, hindi ko May dahilan kung bakit to kayo naghiwalay, ma'am. Dahil makilala mo ito si Sir. So good luck po sa inyong dalawa, sa journey ng buhay ninyo. Maraming salamat. Thank you, Sir Didier. Okay, Thank bye. You Alright. Salamat po. Sige. Ikaw ba ay malungkot? Walang makakausap at nag-iisa? May programang para sa'yo. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Byuda, byudo, iniwan, single mom, single dad, single tita, single tito, single lulo, single lula. Basta nasa tamang edad, 18 pataas, pwede kang sumali. Basta walang sabit, walang asawa, walang girlfriend, walang boyfriend, walang ka-LDR. Pwede kang sumali. Sa mga gustong sumali, install lang ng Viber or email application sa inyong mga cellphone. Gumawa ng account at kung ready na yung account mo, hanapin ang aming account, Digigel OFW Emotion, sa pamamagitan po ng aming ID na +63 961 3560 194. I-PM mo sa amin ang pangalan mo, edad at saka lokasyon para amin po kayong mahanapan ng inyong kalugar, kaedad. At malay mo, siya na ang matagal mong hinihintay. Makakasama sa hirap at ginhawa. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood at mapakinggan. Alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa Gel FM 98.7. Powered by OFW Emotion TV Radio. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Paalala, mag-ingat sa mga scammer. Susunod natin mga kasama, nasa linya